Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Bagong gupit, tsaka nagpakulay ako. Wala pagka itim taang tanda mo, di ba? Oh. Ay, salamat sa tumalag subscriber. Mga kamping, mga kabunyog, maganda ho tong ating, ngayon. Pakinggan ho natin si Attorney Luke Espiritu. At si Idol Christian Isguera. Mamaya, bigay ho tayo ng reaksyon dito, no? 4 hours ago ito, may 17,000 views. Duterte at kabastusan ng mga politiko, di ba? Pero natapi ko na ho ito kasi nga ito si Garcia, di ba? Mukhang mahigpit siya sa mga kabastusan ngayon, mga cookie ni Mocha, mga ayaw ni Garcia at papatawan daw niya ng di ba? Pero nasabi ko nga na bakit nung kay Digong walang ganyan. Ito, baka narinig ni pakinggan natin. Fax perso ito Ano bang tingin nyo rito dito muna sa Pasig candidate, no? Si Attorney Alan Sia, dun sa kanyang binitawang joke patungkol sa mga single mothers? Alam mo, Christian, kilala ko yan Kasi abogado rin yan. Tapos halos magkasabay kami sa law school. Ako ngayon nagugulat ng isang abogado na hindi naman galing sa basta-basta lang eskwela. Will have that kind of values. Sa tingin ko, apektado ang lahat. Nagiging parang marketable, nagiging part ng marketability ang pagiging bastos. Sinimulan kasi yan ni Duterte na yung pagiging bastos ay isang political tool. Sinasakyan yung the most backward consciousness ng ating lipunan, yung pagiging misogynist, yung pagbabastos ng babae. Duterte himself did that and tried to use that para maging relatable siya sa mas malawak na lipunan natin, na ang Pilipinas naman kasi patriarchal So, naging uso, and I won't be surprised dahil naging uso, ay inadapt din ng ibang mga kandidato na tulad ni Attorney Christian Sia, na hindi ko ine-expect na siyempre pagka ganyan i-assume mo cultured, medyo maging cautious sa pananalita, lalong-lalo na abogado ka. Kasi ang abogado, Christian, meron yung ethics. Okay. So, ang basa niyo rito mukhang triggered ng kampanya. Pinapauso nila I mean, meron kasi silang precedent sa kay Duterte. Di ba? So, eto si Duterte ang dami talagang in-influensyahan neto. Yung drawing the worst of our society. And yung worst na yan, kasi ako nakikita ko to psychologically, if you address yourself to the bestial level, kasi ang tao ay medyo, kundi naman yan, galing yan sa animal. Things that you don't normally say, pero nasa iyo bilang tao, kasi animal din naman ang tao. It has some level of an attraction to many. Kung hindi sila conscious about women's rights, and feeling nila yan ay makakatulong sa kanilang kampanya, and tinuturo siguro nila, tinitingnan nila yung example ni Duterte. Ganyan yung reason kung ba't kumakalat ang mga ganyang klaseng pananalita at laban sa ating mga kababaihan. Pero kung sa tingin nyo, inspired itong mga ganitong asal sa kampanya nitong sariling pambabastos, di ba, publicly, nitong si Rodrigo Duterte, naisip ko lang, what do you think made them think na what worked for Duterte would work for them? Tingnan mo naman ang nagiging reaction na Christian, doon pa lang kay Duterte, talagang binagsak niya sa lusak ang values natin. Habang nagjo-joke siya ng rape joke, for example, at hinahalikan niya yung OFW na babae on stage, sinisipulan niya yung isang reporter. Ang reaction ay pumapalakpak at nagtatawanan. Ewan ko lang kung mapapansin mo rin doon sa video noon kay Christian Sia, nagtatawanan din. So, judging by doon sa mga reaction na ganyan, I just don't know. I think they see it as something that can be used. Alam mo naman dito sa kampanya,
importante at ito I don't subscribe to this importante daw ang relatability. So, ang ibig sabihin nun, para sa akin euphemism yon sa pagbubuntot doon sa mas mababang level ng consciousness. Yan yung ibig nilang sabihin ng pagiging relatable. So, kung ang lahat hindi na-appreciate ang seryosong political discourse, ang gagawin nila ay sasayaw at kakanta. So, kasama sa kanilang pagtingin ng pagiging relatable, yung pagbubuntot doon sa patriarchal na karakter ng ating lipunan. Mas maraming ganun ang mag-isip Patriarchal ang values. Ang tingin sa mga kababaihan ay sex object. So, ang pagiging relatable sa ganun ay will drive them towards using that kind of language, mga joke na nakakasira ng dignidad ng ating mga kababaihan. So, yun mga friend. Alam niyo nung araw, tanda na tayo, 68 na tayo. Ang mga kandidato, kung manloloko ng mga botante, lalo na pag malapit na eleksyon, pinag-aaralan nila ang kanilang mga gagawing panloloko, pambobola, para sila maboto. Talagang magaganda ang namumutawi sa kanilang mga pangako. Pero ngayon, mula nung pumasok itong halimaw, puta ibang klase sa totoo, hindi ko akalain mananalo putik. I tell you people, don't vote for me. It's gonna be bloody. Kikita po rin narya. Puta, mga ganyan. Ubusin ko, mag-jet ski ako. Matanong yun, no? Babaero ba ko? Sabi nitong si... Ito, yung isang mainstream media, di ba pinakita ko sa inyo? Kung wala kang asawa, wala asawa mo, anong gagawin mo rin sa karkata ko? Hindi ko nang pwede isang la. O, di ba? Ganun magsalita, ang puta. Tanginang yan nanalo. Magmula nun, ayan na, ang naging klase ng pangangampanya. Hindi na ho inaaral, basta mas bastos ka, di ba? Tignan mo na yung mga nangangampanya ngayon, putik yan, Senador, senador tatakbo. Si Kimo, bumtarat-tarat, Ipe, puta. Pati yung baliw na si Kibulog, nakakulong na, tumatakbo pa rin. Bakit? Hindi pa raw proven guilty. Puta, ano ba yan? Yan ang dapat mabago mga boss Puta, nakatwiran yan Pag meron ka record, hindi ka na pwede tumakbo maski hindi ka pa convicted, basta meron ka ng record. Bakit kailangan pa makumbik? Ang problema nga, paano kung nakumbik? At nanalo nga sa dami ng tangan nagbumoto. Nakakulong. Nagaya si Digong. Dapat antimano, tanggalin na agad yan Kaso sabi nito si Garcia, hindi hindi pa naman proven guilty. Puta, gaano katagal yung lilitisin yung doon? Mayo, eleksyon na. Anyway, nasa tao na naman yan Iboboto di ba? Yan lalo na kung yari na komida China. Di ba? Ang kaso, crimes against humanity. Si Kibulog din, ganun. Anak ng pating yung mga kaso, mga rape. Puta. Ewan ko. Kaya sinasabing dynasty na yan, mga friend. Uutusan mo lang yung Comelec Comelec na pag nakita ninyo hindi nyo na dapat tanggapin. Kung magkakamag-anak yan tumatakbo. Bukod sa magkakamag-anak na ang gulo-gulo pa, merong American citizen pa, kung ano-anong mga anak ng puta na tanggap lang ng tanggap. Kung hindi tinatanggap yung mga ganyang uring kandidato, di walang maiboboto yung mga tanga. Maski pa tanga yung butante. At least matino yung kanilang maiboboto. Di ba? Mga friend. Nakakamiss nga nung araw, ang ganda. Las Plaza Miranda, ang gaganda ng talumpati ng mga kandidato. Talaga ng mga
Wala kang tulak kaibigan, napakagaling mambol eh. Eh ngayon wala eh. O, tingin. Hindi ako doktor, hindi ako abogado, hindi artista po ako. Ang ipi. Butay. Ano na nangyayari sa politika ng Pilipinas? Putik yan. Tapos biglang lalabas ang survey, inak ng puta. Yung mga gunggong, yun pasok sa Magic 12. Putik yan. Ay nako. Ay nako. Yung Sara Duterte, Inday Sara, puta. We love you, baby. Puta na. Ang daming ninakaw. Kitang-kita na doon sa investigasyon sa Quadcom kung gaano kabugok. We love you, baby. Nakakaiyak ko. Sa totoo. Buti kung sa buong mundo na ho ito. Nakikita ito nangyayari sa Pilipinas. Itong politika na to talagang grabe. Mantakin mo nakakulong si Duterte, crimes against humanity. Anak ng putang ina. Bring him home. Lord. Ito. BP Sara, sinayawan ang Duterte candidates. Naku, nung putik yan. Panoorin mo to si Darling niya. Ay, Darling tuloy. Yung love ni Kala at ni. Ayan. Ayoko lagyan ng sound. Baka maano ako eh. Copyright ako eh. Okay, tawag. Galing ako. Alat ni! Bata mo. Ayan, sinayawan yung mga kandidato ni Digong. Kimbot pa kalat niya. Da. Ikaw eh. Galing. Kitang-kita yung tattoo niya eh. Kita mo naman kalat niya. Ikaw eh. Ewan ko mga friend, no? Totoo lang. Nung pumasok yung Duterte, puta talagang nababoy ang Pilipinas eh. Para sa akin na lahat ng grabe. Pero puta, the best president ever, yung mga sinisigaw ng mga mga tira-tira ng mga nagpapako kay Panginoong Jesucristo. Ito pa isa. Etong bato na ito, nagpapalusot na hindi raw siya miyembro ng Davao Death Squad. Meron pa siyang Cross My Heart. Pexman. Ganun pa siya. Hindi siya pinalusot ni Digong. Tinuro siya mismo ni Digong. Pakinggan nyo ito. Pixman, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Pixman, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Sipin mo itong mga naging senador na to, no? Wala na talaga. Pero dapat, anyway, dadamputin na rin yan, eh. Pero, magandang bantayan yan. Kung paano hulihin niyang alimaw din na yan. Mga tira-tira, naku. Alalaman natin yung galing ni General Torre naman yan sigurado. Na-promote si General Torre. Oy, bukas mga friend yung patawag na circus ni makulit yung Aimee, no mga boss. Talagang pero pupunta raw yata sila General Torre. Pupunta. Oo. Ngayon nagme-message si Balong. Nagbablog ako eh. Mamaya na tayo mag-usap, friend. Yun nagme-message. Ewan. Anong mangyayari sa Philippines, no? Kabang-abang. Malabo pa raw yung sabi niya.
Kasi tinanong ko kung may posibilidad bang maggera na itong Taiwan eh. Sasakupin yung Taiwan itong mga inchik nito eh. Eh sabi ni Balong yung sumagot siya. Malabo po tayo, sabi niya. Hindi pa raw sa ngayon, sabi. Eh nakita niyo ba? Anyway, punta tayo dito. Oo. Ay nako mga friend. Ang kailangan natin ay divine intervention. Oh. Panginoon na naman. Oh, yun ang kailangan eh. So nangyayari ngayon sa politika nitong Pilipinas na to. Ha? Wala eh. Hanggang ganyan ang klase ng pagboto na makina. Nakabase tayo sa makina. Anything is possible. Ha? Wala hong imposible. Baka bigla-bigla mag number 1 pa si Ipi niyan eh. Puta. Si Kimo nag number 1 eh. Si Ipi pa kaya. Mas marami yatang award si Ipi sa pagiging artista eh. Diba? At nandiyan si Boom Tarat-Tarat. At yung the chosen, the appointed son. Puta, napatay tayo yan. Diyos ko. Wag po. Tao, no? Basta nung pumasok si Duterte, talaga nagka-leche-leche. Saan ka naman nakakita? Puta, dinudyos, oh. Puta. Siya lang ang bukod tanging presidente na ang kanyang economic advisor in check. Drug lord. At ang grabe talaga yung ninakaw na pera. Putang ina. Pero tignan mo yung mga tira-tira ng mga nagpapako kay Panginoong Jesucristo. Sinasamba pa rin. Puta. Mapapamura ka. Putang ina talaga. Ewan mga friend. No? Ano na? Kawawa talaga. To, istorbo to eh. Sa totoo lang, itong mga... Nung araw kasi, wala akong cellphone. Walang cellphone nung araw. Walang social media, wala. Mainstream media lang, oh. Ngayon po, ang daming tanga. Magaya, no? Sayaw-sayaw si Sara, o ewan. Wala nang wala nang basura na eh. Politika. Maski pa paano, hindi ko pinupuri yung Marcos Sr. Pero yun nga, pumasok yung Marcos Sr. Yan na. 20 taon na muno. Oh. Pero yun nga, hindi ganyang klaseng nakawan. Ang grabe. Noon, si Marcos lang nagnanakaw eh. Walang iba eh. Senado sa Kongreso eh. Puta na niya. Wala. Lahat siya. Gaano kagaling. Hindi ako na. Totoo lang eh. Napatakbo niya talaga ang ano eh. Lahat ng ano. Oh. Droga. Pinapiring squad niya si Lim Sing. Eh ngayon, putang na. Pinagpapatay na itong halimaw eh. Yung mga squatter eh. Mga squatter. Grabe. Wala namang ano. Grabe talaga. Maniwala kayo. At hanggang ngayon tignan mo, pinagtatanggol pa siya. May mga abugago pa rin siya na magtatanggol sa demonyo. Sa demonyo, sa halimaw. Puta, talagang ewan. Ang sakit isipin, no? Takin mo. At, ang pinakamabigat, yung Pangulo, yung kapatid niya, ang gumugulo ngayon sa kanyang administrasyon, ito si Haba na Bobby. Oo. Bukas, ayan, mag-iimbestiga naman. Si Amy, yung kabinete ng kapatid niya, yun ang iimbestigahan niya dahil napulot yung darling, yung kanyang, ay ako.
Ewan. Hanggang ngayon, yung pinaka-pinail ni Senator Trillanes na mga kasong graft and corruption sila pulong, sila yung mga drug smuggling, wala pa nangyayari. Ang tagal na pala niyan na ipinail ni Senator Trillanes. Walang nangyayari, walang lumalabas na hindi gumagalaw, natutulog. Ewan ko. Kaya masyado mabigat tong si Digong. Sabi nga nila Cañas, siya ang drug lord of all drug lords, pero nahawakan niya. Nahawakan niya yung taas, lahat ng halos ng departamento, meron siyang naitanim na kanyang mga kampon. Hanggang sa kapulisan, kasundaluhan. Anyway, niimbestigahan daw yung Nolasco, yung La Chica, yung pasang bilis, paggagaling sa land bank, kuha nung mga bataan ni Sara ng mga babae, pagdating, tatawagan sila Chica sa kasi Nolasco, yung bagbag na pera, kukunin na, bibigyan, yun ang investigasyon. Pero nung yun ang vlog kanina niyan hinahanap ko nga, vlog ni Vlogcaster kung iimbestigahan ako sa kasundaluhan na raw mag-iimbestiga whatsoever. Ano na nangyari? Katagal na niyan. Puro imbestiga. Wala. Nako. Grabe. Totoo, mga friend. Hirap na hirap silang itong Duterte. Buti nga kinahon ni Marcos talagang kinahon pero kinidnap daw, mga ganyan pa, puta talagang ayaw huminto yung kapatid ni Bongbong, na mali ka ang pagdakip ninyo sa sa hindi nyo ay talagang anak ng put. Magkulab na tayo, mga pre. Pag pindutin nyo lang yung likes like, share, and subscribe. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss Kalat ni Baya, shout out. Balong, Boyongkong, shout out. Mamaya kwentuhan tayo, friend. Tungkol dyan kung paano nangyayari dyan sa puta. Danilo Proilan, shout out. Itong mga senador na ito, swelduhan lang. Kaya bumoto tayo ng pinag-aaralan. Wala, mga bastos ang binoboto ng mga tanga, mga Danilo. Pati presidente, matagal mo naiboto, puta na, hunghang. Nakapagboto sila ng halimaw. Sobrang katangahan talaga. Nodelio Felipe, shout out. Bato, yan ang huhuli. AFP at PMP sa'yo, hindi yan kakampi sa'yo. Totoo. AJ Reyes, shout out Good evening, Sir Roque. Pati ba naman yang si Bato na bobo, pinapatulan mo. Sinasabi niyang ogag na yan, na walang sense. Nagmamarunong lang yan kahit hindi siya marunong. Marunong pinipilit niya sarili niya kahit kabubuhan na sinasabi niya. Walang alam yan. Kaya lang naging hepe yan sa PNP dahil aso ni Digong nyo yan. Bobo yan. Marunong pa dyan, patrolman. Tanga na, bobo pa yan. Ang mga kengkoy na sa Senado. Ay, AJ. Jokeano, shout out Sana si Baba, magkawarant din para maisa ako din ni General Torre Bato. General Torre Bato, samantalahin mo dadamo, malapit ka na. Totoo yan, Joe. Joe ulit Wala kasing bengbang ang ali. Kaya masama loob. Anong bembang? Joke ulit Mga palamunin ng bayan. Teresa Marie, shout out. You're so correct, Sir Rock, sabi niya. AJ Reyes ulit Talagang
binigay ni PBBM yan dahil nabuisit na, hindi na tama ginagawa ni Digong nyo, inipon lang ni BBM, inipon lang ni PBBM, napuno na, pinaabangan talaga yan para mabiyahe na sa Netherlands ang OGAG na yan, na Digong nyo. Talagang tinrabaho talaga ni PBBM yan. Kita mo si Torre ang humuli dahil hindi takot sa ang mga Duterte dahil subok na niya yung grupo na yan sa mga Davao Group na puro paninindak lang, tinatawanan lang sila ni General Torre, kinikengkoy lang sila. Oo, wala yan, Davao na. Tignan mo, dapat talaga yung Davao, tutukan na ngayon ni Marcos. Kasi baka magkayarian pa yung eleksyon dyan. Shirley Jaser, tanong nila, sagot nila. Sila na lang nag-uusap. Totoo yan, Shirley. May statement dyan si Juan Ponce Enrile tungkol sa pagkaka-arrest kay Duterte. Pakinggan na lang sana nila yung kumpiyansa kasi sila ng husto sa mga abogado ni Duterte. Kala nila matatakot ang ICC sa kanila. Sus, Joseph. 3J po. Kaya nga hindi na nga po makakabalik si Digong sa Pinas unless ma-acquit siya sa kaso at yun taon ang bibilangin muna. Totoo nga, parang mga tanga parang mga tanga. Mga tanga talaga Ang gusto nila ibalik dito at dito litisin. Maggunggong kayo. Di sana ay naku po. Noel Tenco, anong klaseng katangahan to? Sa totoo lang. Iba talaga si Bato. May utak talaga na tinubuan ng ulo. 3J po nito. Talagang exceptional sila ni Kimo. Pambihirang pagkakataon sa isang bansa na merong nailek na senador na tulad nila. Swelduhan ng bayan para lang lumaklak sa Senado na akala mo walang pagkain sa bahay nila. At isang Bato na iyakin at artistahin. Totoo yan, 3J Shop. Masarap siguro pagkain sa Senado. Kakapunta dyan. Whiskey, shout out. Di ba nga yung mga ganid sa poder ay ganid sa kawalan ng isip? To Wilfredo Pampilon, shout out. Raul Villanada, shout out Within Querox, at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga bossing. Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi ni Raul Villanada. Masyadong naging makapangyarihan ang pakiramdam ni Digong nyo. At naniwala na sa kanyang angking kaalaman na fake news, kaya ayan. Totoong may warat na ayaw pa ding maniwala. Michael Edwin, my friend, shout out. Mike Raul Villanada ulit Ngayon Digong nyo, totoong may Diyos na mismong minura niya. Ngayon dasal-dasal sila, pati yung asawa niya. Puro Diyos ang mga pinagsasabi. Chupista na. Maski naman si Digong, Diyos din sinasabi. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Maniwala naman sa iyo, Amy, na wala kang alam. Gusto mo lang digdigin si PBBM sa pahiring mo. Kung ako sa iyo, tumigil ka na sa kakatanggol ama-amahang halimaw. Mananalo ka na sana sa mga loyalista, kaya lang namangka ka sa dalawang ilog. Yun nga Chupista Bunao ulit Ako kuya, kahit gaano pang kahaba ang talata ni Tia Deli, ay di ako nagsasawa. Ewan ko nga ba dyan, friend? Yun ang iniisip nyo. Pati rin naman sa iba pang mga ka-warriors, nakakaaliw din naman po sila. Kaya lang, kuya, sorry po. Kung minsan marami po akong comment, pero lahat po ay binabasa mo po. Thank you po, kuya. Kayo mga kakulab ko ano ba? God pray Bawigan, shout out. Tayo nga
nagbabash kay Bato. Walang kamalian natin. Kasi wala naman talagang kwenta pinagsasabi nitong bugo. Utak tae, demonyo na Bato. Nga eh. Alam mo yung mga pinatawag na hearing ito si ito si Aimee. Parang yun din mga pinapatawag na hearing ni Bato nung araw. Nung kila Muhagis ba yun? Yung Morales? Oo. Na nagsasyabu si Bongbong. O, diba? Pati nga si Maricel Soriano napatawag pa, diba? Pati si Ochoa, pinatawag pa ni Bato. Wala naman siyang naitanong nung humarap na sa kanya. Inistorbo lang niya yung mga tao eh. Nung dumating si Maricel Soriano, tanong, sabi ni Maricel, wala ako alam dyan. Tapos, yung Ochoa, yung bata ni Pinoy, tinanong lang siya, wala akong alam dyan. Tapos nagpaalam na, nilayasan na siya. Yan, yung baka ganyan din gagawin dyan bukas eh, kay Aimee. Mga tao to. Palibhasa, hindi naman nila pera yung ginagastos niya sa hearing. No? Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Sa totoo lang, Sir Rox, pagod na akong pakinggan yung mga senseless argument ni Bato at iba pang mga senador na senador na pro Duterte. Supposedly, matatalino sila pero sa blind idolatry nila kay Katay Digong, masahol pa sila sa retarded ang mga IQ. Totoo yan, Jab Alvaro, totoo yan. Marami sila yan. Lahat ng dumikit kay Duterte, parang nasiraan ng ulo. At may Harry Roque, tapos yung mga fake news vlogger na ngayon, may pinaghuhuli na mga halimaw. Nagsitakas na yung Jeffrey Celis, yung Sasut. Nagsilayas na rito mga halimaw di ba? Nakakahuna kasi. Ano yun? Baka hindi kaya may nagtitimbre dyan. Malis na kayo rito, yayariin kayo dito. Hindi mo alam eh, may ano pa sa ano eh. May tao pa si Digong di sa loob ng gobyerno eh. God pray, bawigan ulit oh. Bato, debate kayo sa sinabihan AFP at ibang real talk. Sige nga, challenge you Bato, debate. Wala yan, bobo dyan si Bato. Librado Ludovico, hoy Kalbo, kung yung amo mo dinampot, ikaw pa kaya, sino ka? Basta humanda na kayong mga galamay. ICC is on the way. Blessed day po, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Shout out, Sister Grace Chingsay. Gising na. Ewan ko dyan. Pero may vlog pa ako. May mga pangmahal na araw pa ako sa'yo. Visit ka, ha? Jab Alvaro. Sure, Sir Rox, may prayers para sa hustisya ng iyong better half. Salamat, Jab. Divine David Alvin Mendoza. Karox, ang gagaling nilang mangaral kapag sila na ang nalalagay sa alanganin. Yung mga pinagpapatay ba nila ay ayon sa konstitusyon natin. Sinunod kayo ng mga kapulisan dahil nga may papremyo sa kapulisan sa mga mapapatay nila. Talagang nung panahon ni Digong, puta na. Yung kapulisan, nagamit niya eh. Naging talagang tauhan niya eh. Patay lang sila ng patay. Bayad naman ng bayad. Doble pa sweldo. Sarap buhay. Pulis ng araw. Nagtataka ako, mga pre. Bakit alam na alam nila kung sino, paano nila papasukin? Yung pala, sabi ni Secretary Llamas, ang kinakausap nila, yung mga kapitanis ng mga barangay. Nagtatanong sila kung sino ang mga adik. Titimbre naman ng kapitan para mabawasan nga naman yung kanyang sa kanyang barangay. Tuturo ng kapitan ngayon. Tapos, putang inang yan.
Eh baka na, may ano pa yung kapitan, may tip pa yung kapitan doon sa mga pulis, sa kanilang mga papatayin sa kanilang mga barangay, di ba? Kasi may bayad yung mga pulis eh. Kap, di ba mga adik dito, dito tayo rito. Tuturo ngayon ng kapitan. Kaya nga sabi ni Secretary Llamas, dapat pati mga kapitan ng mga barangay na maraming namatay, imbestigahan eh. Hindi malayong ganun eh, di ba mga friend? Kasi paano nila nalalaman yung mga adik? Ang dami, araw-araw patay na ng patay, adik. Pati mga ordinaryong ano. Godfrey Bawigan ulit ito. Tama ka. Kung Senado tinakbo ni Trillanes, panalo pa rin. Panalo pa rin siya sa Caloocan. Okay lang, panalo naman sa Caloocan si Trillanes, boss. Sana nga Godfrey Bawigan na tulungan niyo siya. Yung Bunyog, malapit na mga friend. Federico Mandaco. Ngayon lang ako nakapanood na sinasabing kidnap daw ang ginawa kay Digong na binasahan ng Miranda rights. Yun nga, pero di ko mandak eh. Puta na ng klaseng kidnap yung mga buwang din eh. Ha? Nakaupo sa presidential chair, pinapakain, may doktor, mahigit 12 oras, negosasyon, sandamakmak yung mga nakapaligid kay Digong. Hindi basta makalapit si General Torre. Ang kidnapping ay yung tinututukan ng baril, pupukpukin ng baril sa ulo, sasakluban ng itim na plastic sa ulo at isasakay sa sakyan. Anong utak meron itong Aimee at Bato para sabihin kidnapping yung ginawa kay Digong? Mga gunggong! Galit si Federico Mandac. Ha? Buti na lang matatag si General Torre at hindi natinag sa mga mura at banta nila Digong. Sa totoo lang, Aimee, kidnapping ba yun? Ingot nyo. Yun. Tangin ng kidnapping yun Federico. Hindi na lang nahihiya itong mga hype na to para sabihin kinidnap si Digong. Puta na. Totoo talagang kinahon dahil ang gulo eh. Erlinda Aquino. Naku, putik ka Bato ka. Naku, putik ka Bato. Ang linis magsalita. Akala mo napakalinis magsalita. Ewan ko ba kuya? Yang grupo nila Bato at Babalina at DDS, hindi ba nila naiintindihan kung ano ang tama at totoo sa kaso ni Duterte sa ICC? Wala silang naiintindihan. Basta Erlinda, basta sila kawawa si Digong. Tata Digong. Walang mag-aasikas. Tingnan mo si Bonggong. Umiiyak pa kabawa si Tatay Digong. Walang mag-aasikaso ng kanyang gamot. Putang na, ano ba yan? Yung mga tanga naman, puta. Vincent 3. Shout out. Gasgas na ang paggamit sa taong bayan. Walang nagtatanong sa taong bayan. Ikaw, Aimee, at si Bato ang nagtatanong. Ang hinihintay mong sagot ay kailangan diretsong sagutin ng mga resource person na si PBBM ang nag-utos just to satisfy your nerves. Totoo, Beans. Glenn Dadyo, shout out. Grabe si Madam Aimee. Ano ba ang pinaglalaban nila? Yung pumatay ng madaming tao without due process of law? Now, gusto nila due process? Due process na naman ang pag-aresto ko Nakakawalang gana na siya as a public servant. Hindi sila public servant. They are servant of the Halimaw. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Ay nako, ang mga Duterte, sarado utak ng dalawang senador na ito. Kakahiya talaga sa bansa kung bakit ganito mga pinipili ng mga Pinoy na maging senador. Ganito na kababoy ang pinagagawa nito. Naghihiring sila para ipagtanggol itong si Digong at para din itong si Bato at para pagtargo si Digong din ito kay Bato na kung sakali manghuhulihin siya magdadalawang isip ang mga kapulisan, di ba, Sir Rox? Yun nga binugaw ko ng aso.
magdadalawang isip ang mga kapulisan. Di ba, Sir Rox? Pabor ito para sa susunod na aarestuhin ng Interpol at warrant galing sa ICC. Hay, nagmamagaling ang mga ito dahil eleksyon. At kulelat kasi ang mga ito sa survey kuno. O, di ba? Yan. Yun nga, pabor nga kay Batayan. O, tingnan natin. Basta sa akin, nasa isip ko lang mga pre. Kung yung ulo nakakahon eh. Di ba? Ito pang mga galamay na lang. Wala yan. Kaya ni Bongbong yan. Shout out. Yusek. Claire Castro. Shout out. Asek. Anak Aboy Paraiso. Elizabeth Iscario. Meron akong anak-anakan sa Malacanang mga pre. Ang bait yan. Asek Aboy Paraiso. Xerox, tigilan na lang nila ang hearing na yan, Xerox, sabi ni Elizabeth Iscario. Sayang ang mga pera ng bayan dyan. At di naman para sa bayan ang hearing na yan. Ay nako, lalo na itong si Sara, baka nakakalimutan niya na kapatid niya yung tinitira niya at presidente na ito ng ating bansa. Ay, si ano, lalo nito si Sara, baka nandito lang ako nakapagsalamin. Buwisit ng mga aso yung nag-aaway. Joselito, mabait, shout out. Ted, shout out. Matalino pala si Bato. Hindi pala siya sumusunod pag mali ang pinag-uutos ng nakatataas sa kanya. Pero pagdating kay Digong, naging bobo. Lahat ng maling pinag-utos ni Digong sa kanya ay sinunod. Anong tawag kay Bato? Di matalinong bobo. Arang tanga lang eh. Ang dami. Lahat sa totoo. Puta. Pag dumikit ka kay Digong, mayaman ka na agad eh. Basta nagustuhan ka ni Digong, mayaman ka na. Tingnan mo si Harry Roque. Tignan mo ngayon inabot niya. Kaya dapat talaga hindi na makabalik yan. Yung mga Duterte. Dapat yan, ubusin lahat yan. Wala materang maski isa. Oo. Puta, halos ka na. Puro Duterte na yung tumatakbo sa Davao. Puta na. Magmula kapitan. Puta. Wala na. Yes, Karox. God knows what is happening with Manang Cecil case. May surprise si Lord always. Oo. Pero yun nga, yung mga vlog ko, gusto ko ma-share yun sa makarating sa korte rito. Baka, di ba? 3JC ako. Si Rox, trending ngayon ang katotoo mong si Harry Roque. Tawa-tawa. Katoto mong si Harry Roque, ha? Siya pala ang mastermind ng fake news. Ang lakas pa ng loob sabihin kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Wow, ikaw na Harry Roque, uwian na. Wala na, masama na, tama niyan eh. Pero dapat. Bakit hindi pa gumagalaw itong hindi pa dinidisbar yung mga anong klase? Kaya nagagalit si si Gadon. Dinisbar niyo si Gadon, tapos dinisbar? Si Toto Kausing, dinisbar niyo. Talang eto, mga abugago, Sara Duterte, hindi niyo madisbar. Ano meron? Hawak din yung ewan ko. Hawak din pa ba kayo? Hindi niyo kayang pitikin. Puta, puro kababuyan na ang ginagawa eh. Abogado pa rin. 3JC ulit Si Rox, kaya naman pala hindi siya kinuha ni Sara para mag-abogado kay Digong at kaya pala sinusuka siya ni Panelo kasi ibang level ang katalinuhan ni Harry na yan. At ganito pa, pwede na raw niyang tawaging ngagba si BBM kasi nag-apply na raw siya ng asylum sa Netherlands. Hindi pa nga na-approve ang request niya. Nagmamayabang na. Paano kung hindi siya ma-approve sa Netherlands? Pasok Interpol. Yun nga eh. Hay, ano bang nangyari sa utak ni Harry? Matalino naman siya. Matalino talaga yan. Para siyang batang umatras.
para siyang batang umaastang nag-iinis ng kalaro. Nakakulong na ang kanyang amo at sa ICC pa, kaya yung backbone ng DDS walay na. Tapos umaasta pa siya ng ganyan. Ang dapat nga niyang ginagawa maglaylon na tahimik lang para hindi siya mapagtuunan ng pansin. Kaso ang tanda na umaating batang isip. Siya rin ang may kasalanan pag nahuli siya ng Interpol. Interpol naman, bakit hindi pa rin huliin yan? Diyan na nga 3J Show ulit Yan si Bato, Sir Roxay. Lito-lito na yan. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Hindi niya alam kung paano makakatakas sa batas. Done deal na rin yan Bato na yan. Matter of time na lang. At ang arrest warrant niya. Arrest warrant niyan. Totoo. 3J Show ulit Sir Rox, ayaw ko na patulan niyang si Manang Aimee. Wala talaga sa hulog ang babaeng yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kahit pa magpamartir siya sa mga DDS. Hindi niya kaya pabilibin si Butike. 3J Show po. Sir Rox, maiba ako. Yung kaso mo sa sister-in-law mo na si Grace, pasalamat ka na sa Diyos dahil inilihis ng Diyos ang tadhana mo at hindi mo pinatulan si Grace bagkus nag-focus ka sa vlogging. Itong karanasan mo sa sister-in-law mo nagpatibay sa inyong karakter at nagbukas ng maraming friendship. Totoo yan nga, pasalamat ko lang yan sa baliw na babae na yan Nagkakilala tayo nila Tia Deli. Di ba? Malay mo, God moves in a very mysterious way. Somewhere, somehow, magkakita-kita tayo, di ba? Ng personal, di ba? Gusto ko rin yun. Bago ako pumanaw sa mundo, di ba? Makikita ko kayo lahat. Ganun lang yun. Takin mo, naging magkakaibigan tayo dito sa SOCMED, no? At, suplado ako Totoo, suplado ako. Pag tinignan ko tao, alam ko na kung ano takbo mo Hindi ako nakapagtapos Pero alam ko galaw mo. Nagulat lang ako dito kay Grace Ching sa to lang. Pero tamang duda na rin ako nun Sabi ko kay mama, mukhang hindi gusto galaw niyang kapatid mo. Hindi siguro pa, sabi niya. Mabait sila. Putet! Ba't hindi pinapaalam dito pag may sakit yung mga magulang mo? Ako, hindi naman sumasagot yung miss ko. Ngayon, naniwala na siya, di ba? Pero yun nga, hindi naman tayo, guided tayo ni Lord, di ba? Tuloy natin kay Tia Deli, kay 3JC Hope, sa iba't ibang panig ng mundo. Naaaliw mo kami at naaaliw ka rin namin. Plus, kapag nanalo kayo sa kaso, bonus na lang ni Lord yun. Kaya huwag ka nang magmura pag nababanggit mo ang pangalang Grace. Cool ka lang. Si 3J Show, parang pastor ka ba? Ngayon lang ka mangaral 3J Show ulit. Sir Rox, heto pang isang DDS. Abogado pa namang naturingan. Ngayon ay nanganganib na madisbar itong Lambino. Ang apelyido, nag-fake news at ang Supreme Court pa ang biniktima. Totoo! Akalain mong sabihin niya na restraining order from the Supreme Court para hindi madala sa Interpol si Digong sa daig. Ayan, ano ngayon? Tiyak paparusahan yan ng Korte Suprema. Korte Suprema. Korte Suprema. Natin. Pag DDS talaga, Sir Rox, sayang ang pinag-aralan. Tinapon lang sa basurahan, alang-alang sa puon nilang Digong. Hindi yan na kiching-kiching yan, kiching-kiching. Maraming nasira sa kiching-kiching ni Digong. Kalat ni Baya. Good morning, Kasani. Wala nang patumpik-tumpik, martilyuin mo na mga ulo ni Paring Bato.
nang matapos ng usapan na yung kasani. Hala, follow. God bless your family. God bless Kalatni. Hello mga bear, bless you always. Sabi niya. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo at sa mga warriors. Thank you so much po sa sipag at dedikasyon ninyo para sa ating kababayan at ating bansa. Nararapat po nabigyan kayo ng parangal ngayong araw ng kagitingan. Di tulad ng mga lingkod bayang puno, pero pumapanig sila sa mali at tiwali. Hindi pinaglalaban ang tama para sa bayan at kababayan. Alam na po namin kung sino-sino sila. God bless us po at sa ating lahat. God bless Marilo Castro. Marilo Castro ulit to. Tayo yung ginagawa ng mga makadigong na senador, justification lang nila ito para masabi na di sila nagpabaya kasi marami silang pabor na nakuha noon. Feel nila nakukonsensya sila kasi wala silang nagawa para pigilan ang pagdadala sa ICC sa puon nila. At kung tutuusin, tama naman si Senator De Lima. Kung hindi nila pinakulong si Senator De Lima, napigilan sana ang maraming namatay, nabigyan ng due process. Di sana'y walang nakakulong sa ICC na pinagmamaktol nila ngayon. Pero may dakilang pangalan na kumilos na sa sobrang pagkatalamak ng kasamaang nangyari sa ating bansa, kung di sila nagbulag-bulagan, nagpabaya, naging bingi at iyak ang mga biktima, sa iyak ng mga biktima, edi maluwag sa kalooban nila ngayon at proud sila na ginampanan nila ang mandato nila bilang mga public servant. But for now, maghiring pa sila forever. Nothing will happen to bring him home. Send back home. Matuto silang tanggapin ang katotohanan na lahat sila ay tumatahimik noon. It's too late now. Ito yan, malu. Ano to? Acampado Galo, shout out. Yung utos ng iyong amo ba to, nung PNP chief ka, wala bang mali doon? Yun ang tanong ba to? Ay, mission accomplished mga friend. Ay, no. Hanggang bukas po muli. Oh. God bless. Dasal. Yan, Dimango, my friend, shout out. Ay, nako. Politika. Ang nangyari, no? Mga friends, sa totoo lang, mahirap pa ho yan. Maski na nakulong na yung ulo, mahihirapan pa rin itong gobyerno na to. Kasi may mga tao sa loob pa na pumuprotekta eh. May mga tao pa sa loob yung halimaw. Mahihirapan pa rin, matatagalan pa bago niya malinis ang dumi ng halimaw. Dasal.